Sabi nila, ang kasal ay katapusan na ng lahat ng pagtatago, ang simula ng isang buhay na wala ng takot at wala ng kailangang ilihim. Pero para kina Cassandra at Delton, ang kanilang happily ever after ay tila may kasunod pang sorpresa na hindi nila inaasahan. Matapos ang napakagandang seremonya, ang emosyonal na mga pangako at ang mainit na pagsalubong ng kanilang pamilya. Akala natin ay payapa ng lahat, ngunit sa isang iglap, isang pagbabagong naganap, isang sensasyong magpapabago sa direksyon ng kanilang pagsasama. Totoo nga bang may mabubuong bunting anghel sa kanilang pagmamahalan o ito na ba ang simula ng bagong yugto ng responsibilidad? At ang pagkikita ni Nagarit at Cassandra sa gitna ng selebrasyon, may kurot pa rin ba? O tuluyan na silang nakapag-move on? Samahan niyo kung tunghayan ang mga tagpong puno ng kilig, gulat at mga pangyayaring hindi natin inaasahan sa ating kwento. Ito ang part 78, ang simula ng buhay mag-asawa at ang balitang yayanig sa kanilang buong pamilya. Simulan na natin. Mahigpit na hinawakan ni Cassandra ang mga kamay ni Delton, saka siya nagsimulang nagsalita. Delton, panimula niya saka siyang ngumiti. I never thought I would stand here again wearing white, promising my heart to another man. Maging siya hindi makapaniwala na ikakasal ulit siya sa pangalawang pagkakataon. I once believed that love was something you endure, something you fight for, even when it hurts. I gave everything I had before, and when it broke, I thought that was the end of me. I thought I would never have the courage to love again, but then you came into my life. You didn't trash me, you didn't demand my heart, you simply stayed. Naalala niyo ng mga panahong pinagtutulakan siya ni Delton dahil alam niyang mali. Naisip niyang hindi tatanggapin ang relasyon nilang dalawa pero hindi sumuko si Delton sa kanya. You loved me in silence when I was still healing. You protected me without asking for anything in return. And when the world judged us, when the past tried to shame us, you stood beside me, not behind me, not in front of me but beside me. I promise you this. I will not love you out of fear. I will not love you out of loneliness. I will love you because I choose you every single day. Napalunok si Delton, tila ba biglang kiniliti ang puso niya sa sinabi ni Cassandra, kaya napangiti siya. I promise to honor the pain that shaped us, but never let it control us. I promise to be your peace when the world turns against you, and your strength when you begin to doubt yourself. You were never my second choice, Delton. You were the love I deserve after surviving the wrong one. And today, I give you my whole heart, not broken, not borrowed but healed. Alam mo kung gaano rin kita kamahal. Napapiyok pa siya sa huli niyang sinabi dahil nagunahan na naman ang mga luha niya. Lahat ng bisita ay tahimik na nakikinig. Natutuwa silang marinig ang emotional na vow nila sa isa't isa. Napangiti si Delton. Gusto niyang punasan ang mga luha ni Cassandra pero may belo pa rin ito. Pagkatapos ng vow nila, kinuha naman ng singsing at binigay ito sa isa't isa. Unang sinuot ni Delton ang singsing sa daliri ni Cassandra. With this ring, I give you my loyalty, my name, and my forever. Sambit ni Delton at ginaya lang din yun ni Cassandra. Nang maisot nilang singsing sa isa't isa, ay muli nilang tinignan ng isa't isa. Matamis silang humiti. Opisyal na silang mag-asawa, tila ba isang panaginip pa rin ng lahat. You may now kiss the bride. Salitang kanina pa hinintay ni Delton. Dahan-dahan niyang inalis ang belo ni Cassandra at nilapit ang mukha niya dito. No more hiding. Pusa niya na ikinangiti ni Cassandra at tumango. No more hiding. Anas niya rin. Then he kisses her like he's claiming her publicly. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Nang marinig nilang makapangyarihang salitang yon, ay tumayo ng mga bisita at sabay-sabay na nagpalakpakan habang naghahalikan ng mga to. Nang matapos sila'y tinitigan nilang isa't isa. Tila ba pinoproseso pa sa mga isip nilang mga nangyayari. Sa dami ng mga pinagdaanan nila sa simbahan din ng diretsyo nila, sabay na nilang hinarap ang crowd na tuwang-tuwa sa kanila. Nagpupunas naman ng luha si Nori dahil masyado na rin siyang emosyonal. Naglakad na si Cassandra at Delton. Sinasabuyan naman sila ng mga rose petals habang naglalakad palabas ng simbahan. Kita-kita na lang tayo sa reception. Sigaw ni Delton sa kamuling hinalikan si Cassandra. You're officially mine now, babe. Wala ka nang kawala sa akin. Bulong niya na kinatawa ni Cassandra. Handa naman akong ikulong ang sarili ko sa'yo. I will never escape from you, sagot naman ni Cassandra. Hindi napigilan ni Delton ang sarili niya kaya pinisil niyang ilong ni Cassandra.
Mamaya ka sa akin. Aniya pa, naghihintay naman na sa kanilang magiging sasakyan nilang dalawa paalis ng simbahan. Bago sila sumakay ay kinarap na muna nilang mga bisita nila. Thank you for coming everyone. Sana makarating din kayo sa reception namin. Today, Cassandra Mendoza is officially mine. She's now my misis. Ang sinamang tumutol, papatayin ko. Hinampas ni Cassandra sa dibdib si Delton, kaya natawa ito. Maging ang mga bisita nila natatawa na lang sa kanila. Kumaway na silang dalawa sa mga bisita nila, saka sila sumakay sa sasakyan nila. Umalis naman kaagad ang sasakyan at may nakalagay na just married na karatula sa hulihan nito. Napapailing at natatawa naman si Louie. Sobrang excited. Honest niya sa kanya hinanap si Jeric at inaya na rin tong pumunta ng reception. Kanya-kanyang alis na rin ang iba pang bisita para magtungo sa reception place. Nasa sasakyan pa lang sila, pinapapak na ni Delton ng halik si Cassandra. May kurtina sa gitna ng sasakyan kaya hindi sila nakikita ng driver. Babe, enough! Habol-habol pa ni Cassandra ang paghinga niya dahil hindi na siya tinigilan ni Delton. Huwag mo nang inumin yung pills mo babe ha. Let's make our little one later. Kindat niya pa. Napapailing at natatawa na lang si Cassandra. 2 linggo nang nakalipas simula nang itigil niyang pills niya dahil gusto niya na rin talagang mabuntis ulit. Pagdating nila sa hotel ay diretsong nahiga sa kama si Cassandra. Dahil pagod na siya, pinikit niyang mga mata niyang may ngiti sa mga labi niya. Para bang hindi pa rin siya makapaniwalang kasal na sila ni Delton. Hindi na nila kailangan magtago. Hindi na nila kailangan ilihim ang relasyon nila. Alam nilang nakarating sa media ang tungkol sa kasal nila bago pa man nila ito ipubliko. Pero hindi na naibalita pa para husgahan sila. Dahil masyado makapangyarihan ng mga Chavez. Balak lang sana nilang magpahinga. Pero hindi na nila namalayang nakatulog na sila. Nasa kama si Cassandra habang nasa sofa naman si Delton. Isang sapatos pa lang naalis niya 3 botoles sa polo pero nakatulog na rin siya. Samantala naman, kanina pa naghihintay sa kanilang mga bisita nila para lumabas sila. Hindi naman sila nainip dahil marami silang program na ginawa para hindi maboring ang mga bisita. Nasaan na ba silang dalawa? Hindi ba't kanina pa sila nakarating dito? Tanong ni Chairman kay Dahlia. Pupuntahan ko lang po sila sa kwarto nila. Anas ni Dahlia saka to nagpaalam sandali. Nagtungo naman siya sa kwarto ni Cassandra at Delton. Kumatok na muna siya sa pintuan. Cassandra, Delton, hindi pa ba kayo lalabas? Kanina pa naghihintay ang mga bisita. Malumanan niyang sad pero walang sumasagot sa kanya sa loob. Sinubukan ni Dahlia ang pihitin ng doorknob dahil baka bukas lang ito. Hindi naman siya nabigo. Dahan-dahan pa niyang binuksan ang pintuan dahil baka makasaksi pa siya ng hindi niya dapat masaksihan. Pagbukas niya nakita niya kaagad si Delton na nakatulog sa sofa. Nilibot pa ni Dahlia ang mga mata niya at nakita niya naman si Cassandra nakahiga sa kama at tulog din. Pareho pa silang hindi nakakapagbihis. Napapangiti na lang si Dahlia dahil alam niyang pagod na silang dalawa. Bahagyang tinapik ni Dahlia ang balikat ni Delton. Gustuhin niya mang magpahinga na munang mga to pero kailangan niya nang gisingin dahil naghihintay ang mga bisita nila. Gulat namang minulat ni Delton ang mga mata niya. Mamaya na kayo matulog. Kompleto ng mga bisita nyo. Malapit na rin sumikat ang buwan mamaya. Gisingin mo na rin si Cassandra para makapagbihis na kayong dalawa. Anas niya. Napapahikap naman si Delton sa kanya tinignan si Cassandra na nakatulog na sa kama na suot-suot pa rin ng malaki niyang wedding gown. Sige ate, pasensya na. Wika niya, saka siya tumayo kahit na inaantok pa siya. Nilapitan niya na si Cassandra para gisingin ito. Nang magising si Cassandra ay pareho silang naupo na muna. Napapatulala na lang sila at nang mapatingin sila sa isa't isa ay natatawa na lang sila. Nang matapos silang magbihis ay lumabas na rin sila. Sinabihan nilang organizer para may announce na rin to sa mga bisita nila. Rinig na rinig ang malakas na background music sa buong resort. Hindi pa nakikita ni Cassandra at Delton ang design ng reception nila kaya na-excite si Cassandra. Palubog na rin ang araw at ilang oras na lang isisikat ng bilog na buwan. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Bika ng host kinapatingin na sa kanyang mga bisita. Natigil ang pag-usap nila. Ngayong araw ay nasaksihan natin ang pag-iisang dibdib ng 2 taong nagmamahalan. And now it's my absolute honor to present you for the very first time as husband and wife, Mr. and Mrs. Delton, Cassandra Chavez, masiglang sambit ng host. Napatingin ng mga bisita sa entrance kung saan papasok ang bagong kasal. Nang bumukas ang kortina ay kasabay naman nun ng isang music. Napatingin silang dalawa sa isa't isa saka sila nagsimulang magsayaw para sa mga bisita nila. Hindi nagsasayaw si Delton pero dahil itong kagustuhan ni Cassandra ay pinagbigyan niya na. Napapatula lang mga bisita nilang nanonood sa kanila
lalo ng mga kababaihan. Hindi naman matigas ang katawan ni Delton, namamangha sila dahil daig pa ni Delton ng mga dancer dahil sa indak ng katawan nito. Napapaawang na rin ang mga labi ni Louie at iba pang nakakilala kay Delton. Ibang klase, kailan pa siya nagsayaw? Hindi makapaniwalang sambit ni Louie. Napapangiti na lang din si Jeric at napapailing. Ngayon lang nila mapapanood si Delton na magsayaw. I-video mo dahil hindi na natin alam kung kailan ulit natin siya makikitang magsayaw ng maasar na saad ni Jeric kay Louie. Natawa naman si Louie sa kanya, mabilis dinukot ang phone niya sa bulso niya at vinidyohan si Delton. Nagpapalakpakan ng mga bisita dahil tuwag-tuwa sila. Nang tumigil ang music ay bahagyang gumili si Cassandra habang naiwan naman sa gitna si Delton. Naghihintay naman ang mga bisita sa gagawin ni Delton. Napapatayo na rin ang ibang bisitang sa dulo at gilid na hindi masyadong makita si Delton. Nagpipigil naman ng tawa si Cassandra pero masaya siyang hindi nagreklamo si Delton sa pinapagawa niya. Damn bro, natatangwi ka ni Louie nang gumiling si Delton. Halos mamatay sa kakatawa si Louie. Hindi na rin maayos ang pagkaka-video niya dahil magalaw na kakatawa niya. Shit, napilit ni Cassandra na gawin niya yun. Tawang-tawa pang sambit ni Louie. Maging si Jeric ay mamamatay na sa kakatawa. Napapahampas pa siya sa balikat ni Louie. Lahat ng mga bisita nila ay nalilibang na panoorin silang dalawa. Muling sumama si Cassandra kay Delton at nagsayaw silang dalawa. Nang matapos ang sorpresa nila sa mga bisita nila, naupo na silang dalawa sa harap. Nagpalakpakan naman sa tuwa ang mga bisita. Wow, ang galing mo Delton. Isa pa nga, sigaw ni Louie na kinatawa ng mga bisita. Nakita naman kaagad ni Delton si Louie at sinaman ito ng tingin kahit na malayo siya sa mga to. Now everyone, it's time to relax, enjoy your dinner and celebrate that incredible couple, aniya pa. Ang galing mo dun ha, pagpuri ni Cassandra sa kanya to kinindatan. Natawa naman si Delton sa sarili niya. Babe, para kong kakainin sa hiya kapag nakita ko mga video nila. Napapasapo na lang si Delton sa mukha niya. Don't worry babe, magaling ka kayang sumayaw. Tuwang-tuwa nga sila dahil sabi mo nga, ngayon ka lang nagsayaw buong buhay mo. Napapailing na lang at natatawa si Delton sa sarili niya. Nagsimula naman silang kumaing lahat. Binigyan na rin ni Delton ng pagkain si Cassandra dahil alam niyang vegetable salad lang ang kinain nito kaninang lunch. Habang kumakain sila may nagpe-perform naman sa harap niya. Hindi maboring ang mga bisita. Grabe, ngayon lang ako napagod ng ganito. Akalain mo yun nakatulog pa tayong dalawa. Pagdating natin sa hotel, wika ni Cassandra, hindi ka ba napapagod nung una kang kinasal? Kuryosong tanong ni Delton. Umiling naman si Cassandra. Pagkatapos ng ceremony, diretso kainan na tapos umuwi ng lahat ng bisita. Iniwan din ako ni Garrett nung unang gabi namin. Napakibit-balikat na lang si Cassandra. Hindi na masakit kapag naalala niya mga ginawa ni Garrett noon sa kanya. Kalimutan na natin yun. Ana si Delton ikinatango ni Cassandra. Nang matapos silang kumain, in-announce naman ng host ang pagkating nila sa cake. Namamanghang nakatingin ng mga bisita sa napakagandang cake. Nang makakuha na silang dalawa ng konting cake, sinubo nila ito sa isa't isa habang magkakross ang mga kamay nila. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw, ay binuksan na rin nilang napakaraming ilaw para magliwanag ang buong resort. Well, Mr. Delton, we hope you're ready because your wife has something planned and this time all eyes are on you. Ladies and gentlemen, let's give it up for our stunning bride as she perform a special dance for her husband. Anunsyo ng host. Gulat namang napatingin si Delton kay Cassandra. Hindi niya alam na may sayaw si Cassandra para sa kanya. Sabay silang nagpa-practice sa dance studio noon pero hindi niya malang napansin na may sariling sayaw ang asawa niya para sa kanya. Binigyan nila ng upuan si Delton sa gitna kung saan kitang-kita niya si Cassandra. Nasa gitna na rin si Cassandra at handa na para sa susunod niyang sayaw. Nang magsimulang music ay nagsimula na rin siyang sumayaw kasamang dalawa niyang backup dancer. Shit, mahinang usan ni Delton dahil masyadong sexy ang sayaw ni Cassandra. Nakakaakit sa paningin ng mga kalalakihan. Napapaigting na lang ang panga niya. Sa bawat tindak ng katawan ni Cassandra ay gusto niya itong hawakan sa balakang at talikan sa mga labi niya. Napalunok siya ng laway dahil para bang natuyuan ang lalamunan niya. Tahimik lang ang lahat at nakafocus ang paningin kay Cassandra. Lumapit si Cassandra kay Delton sa kanya ipinatong isa niyang paa sa binti ni Delton. Natutukso naman si Delton hawakan ng hita ng asawa niya pero maraming mga mata ang nakatingin. Natatawa at napapailing na lang siya. Anong klaseng pagpapahirap ba ito na ginagawa sa kanya ng asawa niya? Naupo si Cassandra sa ibabaw ni Delton saka siya gumiling-giling. Sunod-sunod ang paglunok ni Delton. Hinawakan ni Cassandra ang dalawang kamay ni Delton saka yung inihawak sa katawan niya. Babe, don't punish me here. Damn it,
Nahina niyang sambit. Napangisi naman si Cassandra saka siya muling lumayot pinagpatuloy ang pagsasayaw niya. Natapos ang gabing yon na punong-puno ng saya. Natulog na silang lahat sa resort pero ang mga bisita nila'y umuwi na sa kanya-kanya nilang bahay. Sa sobrang pagod nilang mag-asawa, hindi naman sila nakapagbihis. Nasa kama si Cassandra at nakababa ang zipper ng dress niya dahil hindi niya na natanggal. Si Dalton naman sa sofa na naman. Naka-boxer na lang siya pero suot pa rin yung polo niya. Ang balak sana ni Dalton sa unang gabi nila ay hindi nangyari sa sobrang pagod nila sa maghapon. Tanghali na rin ang magising sila. Unang nagising si Cassandra. Pinunasan niyang labi niya dahil hindi niya namalayang naglaway na pala siya. Nakadapa siyang natulog kaya dire-diretsong pagtulo ng laway niya. Nilibot niyang paningin niya na hindi niya makita si Dalton sa kama. Na makita siya ni Dalton ay napakamot na lang siya sa noon niya. Nilapitan niya ito sa kanya ito tinapik sa balikat. "Babe, gising na," panggigising niya. Sagot ni Dalton. Tinatamad pang bumangon. Araw-araw lang siya napapagod dahil sa trabaho niya pero ibang klase yung pagod na naramdaman niya sa araw ng kasal nila. "Babe, baka kanina pa nila tayo hinihintay," ani ni Cassandra. "Babe, inaantok pa ako. 5 minutes more please." Pakiusap niya. Nainis naman na si Cassandra dahil 9:00 na ng umaga. Hindi niya alam kung nasa resort pa bang pamilya nila. "Babangon ka ba dyan? Ububuhusan kita ng mainit na tubig." Bakas ng inis sa boses niya, kaya kahit na inaantok pa si Dalton, ay mabilis siyang bumangon. Nakapikit pang mga mata niya kaya hindi niya alam na nakatalikod siya kay Cassandra. "Nandito ako, Dalton," anas ni Cassandra. Minulat na ni Dalton ang mga mata niya, saka niya hinarap si Cassandra. Napapakamot na lang sa batok niya si Dalton. "Babe, inaantok pa ako," reklamo niya. Kinuha na ni Cassandra ang bath towel niya. "Baka kanina pa sila naghihintay sa atin. Kailangan na nating bumaba sa kakahapon pa itong mga suot natin. Kinakati na rin ang mukha ko sa makeup." Anaya saka siya pumasok sa loob ng bathroom. Tila nagising naman ng dugo ni Dalton na makita niyang asawa niyang pumasok ng bathroom. Hinubad niya na rin ang mga damit niya at sumunod kay Cassandra. Nagulat pa si Cassandra nang bigla siyang yakapin ni Dalton. "Ano ba yun?" Anas niya nang maramdaman niyang may tumutusok na sa puwet niya. Tinignan niya si Dalton at wala na itong saplot. Napapangiti na lang si Dalton. "Sa sobrang pagod ko kagabi, babe, hindi ko na nagawa yung paborito kong gawin." Aniya, saka sinilang halik si Cassandra. Hindi naman nagreklamo pa si Cassandra at sinagot na rin ang bawat talik ni Dalton sa kanya. Naramdaman ni Cassandra ang malamig na pader sa likod niya sa kakaatras niya. Hindi pa rin binitawan ang labi ng isa't isa. Bumaba ang halik ni Dalton sa leg ni Cassandra. Napapikit naman si Cassandra. Napahawak si Cassandra sa buhok ni Dalton. Tumayo ng diretso si Dalton at binalikan ng mga labi ni Cassandra. Napayakap si Cassandra kay Dalton. Napaungol si Cassandra dahil ilang buwan na naipon ng napayakap na lang din si Dalton. Sabay na silang naligot nagbihis saka sila lumabas ng kwarto nila at lumabas na. Nasa cottage naman silang lahat habang si Garrett ay nasa ilalim ng puno ng nyog at nakahiga sa lounge. Gising ng bagong kasal natin. Pagod na pagod Pangasar ni Anton sa kapatid niya. Napatingin na rin si Garrett sa kanila pero nanatili siya sa pwesto niya. "Oo dad, sa sobrang pagod namin sa sofa na nakatulog si Dalton. Habang ako mag-isa sa malaking kama, kinakati na nga yung mukha ko dahil hindi na kami nakapag-shower kagabi sa sobrang pagod." Si Cassandra ang sumagot. Kita naman ni Daliang maliit na pula sa pisngi ni Cassandra. "Ganyan talaga. Ang mahalaga matagumpay na natapos ang kasal niyo at nag-enjoy tayong lahat. Kumain na kayong dalawa. May mga niluto na kaming pagkain dyan." Wika ni Dahlia. Uupo na sana si Cassandra dahil bigla siyang makaramdam ng hilo. "Babe," gulat pang saad ni Dalton. Dahil muntik nang malaglag si Cassandra, napatingin naman silang lahat kay Cassandra. "Okay ka lang ba, iha?" tanong ni Chairman. Inalalayan ni Dalton si Cassandrang makaupo. "Opo, bigla lang po ako nahilo," sagot ni Cassandra. Inabutan na ni Dahlia na pagkain si Dalton. "Pakainin mo na siya. Mukhang hindi nakakain ng maayos kagabi si Cassandra. Tapos tinanghali pa kayo ngayon." "Sa sobrang pagod na rin siguro yan," aniya. Binigay naman ni Dalton ng pagkain kay Cassandra. Nang maamoy ni Cassandra ang bawang at sibuyas, ay bigla na lang hinalukay ang sikmura niya. "Excuse me po," nabilis ng sambit sa lumabas ng cottage at sumuka sa buhanginan. Napabalik ko si Garrett sa higaan para tignan si Cassandra. "Ano nangyari?" tanong niya. Lahat sila'y nakatingin na kay Cassandra. Binigyan naman ni Dalton ng tubig si Cassandra. Pakiramdam ni Cassandra na ubos na naman ang buong lakas niya dahil sa pagsusuka niya. Lahat sila'y tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. "Okay ka lang? Ano bang nararamdaman mo?"
Okay ka lang naman kanina eh. Nag-aalala lang siya ni Delton. Tumayo na si Cassandra. Napahawak na lang siya sa braso ni Delton dahil para bang mawawalan siya ng balanse. Sabay pa nilang hinarap ang pamilya nilang nakatingin lang sa kanilang dalawa. Anong klaseng tingin ba yan? Kunot ng tanong ni Delton. Napapailing na lang si Chairman pero nagsa-celebrate na siya sa loob-loob niya. So double celebration na ba natin to? Buntis ka na ba, Cassandra? Nakangiting tanong ni Dahlia. Bigla namang napahinto si Cassandra sa narinig niya. Nag-init naman ang mga tenga ni Delton. Anong sinabi mo? Tanong ni Delton kay Dahlia. Natawa naman sila dahil sa priceless na reaksyon nilang dalawa. Napatulala na rin si Cassandra. Gustong yakapin ni Nori ang anak niya pero ayaw niyang agawan ng moment si Delton. Posibleng buntis si Cassandra. Kailan bang huling dalaw mo, iha? Wika ni Dahlia. Napaisip naman si Cassandra. Hindi niya na napansin na isang buwan na siyang delayed dahil sobrang busy nila sa paghahanda sa kasal. Magiging daddy na ako? Excited na tanong ni Delton. Hindi pa man sigurado pero hindi nila mapigilan ng kasiyahan na nararamdaman lalo na si Delton. Hindi pa ako sigurado pero hindi naman imposible. Dahan-dahan pang sagot ni Cassandra na nakatulala pa rin. Sa sobrang tuwa ni Delton, iniyakap niyang asawa niya, tinilikan to sa noo. Masaya silang nag-celebrate. Napapangiti na lang din si Garrett. Masaya siya para sa kanila. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya, saka siya muling bumalik sa pagkakahiga niya. Mula sa mga luha sa altar hanggang sa masasayang balitang maaring magpabago sa buhay ni Cassandra at Delton. Tunay ngang pag-ibig hindi lang nagtatapos sa I do, kung hindi nagsisimula sa bawat pagsubok at pagbabagong pagdadaanan bilang mag-asawa. Kung meron mang isang mahalagang aral sa buhay mag-asawa, ito ay ang pagiging katuwang sa hirap at ginhawa. Hindi man laging perpektong simula, gaya ng pagod na nadama nila pagkatapos ng kasal. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng peace at security sa piling ng taong pinili mong makasama habang buhay. At mukhang may paparating na biyayang lalong magpapatibay sa samahan nila. Ano sa tingin ninyo? Handang-handa na nga ba si Delton na maging ama? At kaya na bang harapin ni Cassandra ang bagong hamon na ito? I-comment ang inyong mga hula at pagbati para sa ating bagong kasal. Maraming salamat sa pakikinig. Ako inyong narrator, si Miss Maria. At hanggang sa susunod na yugto kung saan mas marami pa tayong aabangan sa buhay ni na Mr. and Mrs. Chavez. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod na part. Hanggang sa muli.